Lahat po tayong mga may sasakyan ay dumadating sa point na kinakailangang mag-change oil. Kasi kung ine-neglect po natin yung pag-change oil ay pwede yang makaapekto sa performance, sa fuel efficiency, pati na rin doon sa longevity or yung sa haba ng buhay ng makina. Pero sa dami ng mga oil brands na available dito sa Pilipinas, ay may kanya-kanya po tayong mga nakasundo na engine oil. Yung iba ay dahil sa performance at yung iba naman ay dahil sa presyo. Pero meron din na hindi na pumipili ng engine oil kung ano na lang yung gamitin ng kasa kung saan sila nagpapa-PMS or kung ano yung available dun sa gasolinahan kung saan sila nagpapa-change oil ay yun na lang ang ginagamit. So naggawa po ako ng survey sa FB page natin na mayroong 246,000 followers at ang tanong ko po ay anong engine oil ang pinaka nakasundo nyo. Kaya ito po ang top 10 ng mga brand ng engine oils sa mga comments nila. Sa number 10 po natin ay ang Castrol. Ang Castrol po ay isang British oil company na nag-o-offer ng sari-saring mga industrial at saka automotive oils, grasa at mga similar na products related sa lubrication. Itinatag po ito noong 1899 pero ang original na pangalan po nito noon ay CC Wakefield na kinuha po doon sa pangalan ng founder nito na si Charles Wakefield. Nagsimula po noon itong si Charles Wakefield sa pagbebenta ng mga lubricants para sa train at heavy machineries. Early 20th century naman po nung makapag-develop ang company niya ng lubricant para sa mga automobiles. Tapos, ang isa sa ginagamit nila sangkap noon ay ang castor oil. Kaya mula dun sa salitang castor ay nabuo ang brand name na Castrol. Ang Castrol po sa ngayon ay isa ng multinational oil company na mayroong 180,000 employees at nag-ooperate sa 55 countries worldwide. Sa number 9 naman po natin ay ang OEM oils. Baka maghanap po kayo ng langis na nakalagay OEM. Wala po kayong makikitang ganun. Ang ibig sabihin po natin dito sa OEM ay Original Equipment Manufacturer's Oil. Ito po yung mga langis na inaprubahan ng mga car manufacturers na nanggaling doon sa mga kapartner nilang oil companies. Kaya may makikita po kayong mga engine oil ang nakalagay Toyota o kaya naman Mitsubishi, Honda Oil at iba pa. Ang mga langis po na ito ay ginawa specifically para doon sa mga makina na dinesign noong car company. Kaya kung ang tatanungin nyo po ay yung mga kasa kung ano ang mahusay na engine oil, syempre ang i-recommenda nila ay yung engine oil na mayroong logo nila. Kaya marami rin pong mga car owners na ito ang mas preferred nila na gamitin kasi mas tiwala sila doon sa kasa. Tsaka isa pa, hindi na sila may istorbong bumili pa ng langis sa ibang shop. Kaya lang guys, hindi naman kasi lahat ay afford na magpa-PMS sa kasa o kaya naman hindi afford yung ganitong langis. Kaya in general ay mas marami po yung mga nag-change oil na preferred yung mga langis na nabibili sa labas ng kasa. Sa number 8 naman po natin ay ang US Lube. Ang US lubricants po ay nag-start noong 1976. Noong pong mga early days nila ay nakapokus sila heavily sa mga passenger vehicles. Pero ngayon ay may wide range of products na sila para sa lahat ng makina, transmissions, pati mga brake fluids, hydraulic fluids at iba pang lubricants na pang-industrial use ay meron sila. Ang company po na ito ay nakaregister sa Chicago, Illinois, sa Amerika. Idinidistribute naman po yung mga product nila sa Asia Pacific region dahil meron po silang facility na nakabase sa Singapore. ISO certified po ang mga produkto nila kasi nakadesign po ito para ma-meet yung standard ng American Petroleum Institute or yung API at ng Society of Automotive Engineers or SAE. Yan po yung mga letra na madalas nakikita natin sa mga packaging ng engine oil. Kaya nakakasigurado po kayo na ang bawat produkto ng US Lube ay high quality at aprobado ng mga experts. Sa number 7 naman po natin ay ang Zik. Ang Zik Oils po ay ang number 1 engine oil brand sa Korea for 26 consecutive years na. Ang Zik ay pag-aari ng SK Group na isang South Korean multinational manufacturing and services conglomerate.
Ito pong SK Group na may-ari ng Zik ay nagsimula ng kanilang lubricant business noong 1968. At ang SK Group po na ito ay ang second largest earning conglomerate sa Korea. Second po sila sa Samsung. Bukod po sa mga lubricants at petroleum products, ay maraming sangay ang company na ito, including semiconductors, flash memory, at telecommunications. Ang Zik po ay voted as one of the best lubricants sa Russia dahil proven daw po ang quality nito kahit sa extreme winter doon. Aprobado din po ang Zik bilang OEM oil ng mga car brands sa Korea tulad ng Hyundai, Kia, GM, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, and Audi. Sa number 6 naman po natin ay ang AMSOIL. Ang AMSOIL po ay isang American corporation na nakabase sa Wisconsin, USA, na ang primary products ay mga synthetic lubricants, fuel additives at saka mga filters. Early 1960s pa lang po ay nagpo-formulate na ng synthetic oil ang founder nito na si Albert J. Amatuzio. Kaya pagdating po ng 1968 ay commercially available na po ang mga synthetic oil na inimbento niya. At pagdating naman po ng 1972, hinirang po ang AMSOIL 10W40 synthetic motor oil bilang the world's first synthetic oil to meet the American Petroleum Institute requirements. At mula po noon, ang naging tagline ng company nila ay the first in synthetics. Ang claim po ng AMSOIL ay sila ang the best motor oil and transmission fluid. Dahil kaya daw pong protektahan ng mga langis nila ang kahit anong makina at saka transmission nang mas mahusay pa kaysa doon sa mga original equipment motor oil and transmission fluid na ginagamit ng mga car manufacturers. Dahil ang mga product daw po nila ay 100% pure synthetic. Uniform ang molecular structures. Kaya mas mahusay daw to sa pag-reduce ng friction na nagre-result sa optimum fuel efficiency at maximum engine performance kahit nasa extreme temperatures. Sa number 5 naman po natin ay ang Petron. Petron po ang largest oil refining and marketing corporation dito sa Pilipinas. More than 1/3 ng oil requirements or yung pangangailangan ng buong Pilipinas ay Petron ang nagsusupply. Ang history ng Petron ay nagsimula noong 1933 pa bilang joint venture ng Socony Vacuum Oil Company at saka ng Standard Oil of New Jersey na parehas nakabase sa Amerika. Pero 1957 sila na-awardan ng concession dito sa Pilipinas para mag-build at saka mag-operate ng oil refinery dito sa atin. Ang sabi po ng Petron ay bawat engine oil na produkto nila ay nakadesign para mag-provide ng ultimate engine protection under every kind of driving condition. Lalo na daw dito sa Pilipinas kung saan ang summer ay napakainit at saka ang traffic ay napakatindi. From delivery trucks, jeepneys, SUVs, or kahit yung mga high-end sports cars, ay kaya daw po yan protektahan ng mga engine oil na pinoprovide nila. Sa number 4 naman po ay ang Mobil 1. Ang mga Mobil 1 motor oils and other automotive lubricants ay dinevelop po ng Mobil Oil Company. 1973 po nung i-introduce ang Mobil 1 synthetic oil. Pero ngayon po bukod sa mga langis ay meron din po silang ibang mga produkto tulad ng mga filters, grasa, transmission fluid, and mga gear lubricants. Sikat na sikat po itong Mobil 1 sa larangan ng motorsports kasi very active po sila dyan. Mula pa noong 1978, noong mag-sponsor sila sa Williams Formula 1 Racing Team. Pagdating naman po ng 1987, ay naging sponsor sila ng Benetton F1 Team. Ito rin po yung taon na nag-sponsor sila kay Rusty Wallace sa NASCAR. Hanggang ngayon po ay very active sila sa pag-i-sponsor sa mga motorsports at kung iisa-isahin po natin yan ay kukulangin po yung isang oras natin na kwentuhan. Sa number 3 naman po natin ay ang Pertua. Ang Pertua po ay isang very innovative Filipino lubricant company
na na-establish noong 1988. Nag-o-offer po sila ng mga high-quality lubricants na napakaraming significant economic benefits and advantages. Ang flagship product po nila ay yung Pertua Oil and Metal Treatment na nakapatent, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa Amerika. Ang kumpanya po na ito ay founded ni Engineer John A. Simon. At ayon po sa mybest.com, pagdating sa engine oil, ito daw pong Pertua ay ang second most popular choice sa mga online shops na tulad ng Shopee, Lazada at saka TikTok. Pero yung Pertua Oil and Metal Treatment naman nila ang number 1 selling oil treatment online. Sa number 2 naman po natin ay ang Shell. 1907 pa po nung magsimula itong Shell. At pagdating po ng 1920, sila na ang largest producer ng langis sa buong mundo. Shell ang number 1 global oil supplier. Ang mga produkto po nila ay available in over 100 countries worldwide. Kahit ano pa man ang dinadrive mo, basta't nangangailangan po yan ng langis, ay mayroong produkto ang Shell para dyan. Ang mga synthetic oils daw po nila ay 100% synthetic base na may mga high quality additives. Meron din po silang mga semi-synthetic or yung tinatawag din na synthetic blend oils na mas mura. Tapos meron din po sila ng mga budget friendly na mineral oils. At ang number 1 po natin sa pinaka-popular at pinaka-pinagtitiwalaang engine oil ayon sa survey ko sa Facebook page natin ay ang mga langis na gawa ng Caltex. Ang Caltex po ay brand name na pag-aari ng Chevron Corporation na ginagamit po sa mga bansa sa Asia Pacific region at saka sa Southern Africa. Nag-o-offer po ang Caltex ng wide range of oils for automotive and industrial use. Ang bawat Caltex engine oil daw po ay engineered para ilabas ang maximum performance ng kahit anong makina. At the same time ay nagbibigay daw po ito ng superior protection. Pero very affordable ang mga presyo. Sa comment section po natin, ang pinakasikat na product na nabasa ko ay ang Delo Gold na pwede both for diesel at saka gasoline engine. Actually, sabi po ng mga nag-comments ay ginagamit nila ito hindi lang dun sa gasoline or diesel engine nila, kundi ginagamit din po nila ito pati sa mga motor nila. At ayon sa kanila ay maganda ang performance, mura pa. Pero personally ay hindi ko pa po nasubukan. Yun po ay ayon lang sa sabi nila. Ang paalala ko lang sa inyo guys, kahit ano pa man pong brand ang mapili nyo dyan sa top 10 natin, ang mahalaga po ay sundin nyo yung viscosity na sinasabi ng manual ng makina nyo. Lalong-lalo na po yung mga modern engine tsaka yung mga makina na may variable timing. Kasi yung mga ganyang makina po ay may mga sensors po yan. At kapag hindi po tama yung viscosity na ginagamit natin, pwedeng maling informasyon yung mabasa ng sensor at hindi mag-function ng maayos yung variable timing. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron pa po kayong mga gustong isama dito sa list natin, ay i-comment nyo sa baba para pwede natin gawa ng part 2. Huwag nyo lang kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!